Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal kong mga kaibigan, nais kong ibahagi sa inyo ang patotoo ng katapatan at lakas ng Diyos sa aking buhay. Ang talatang Biblia na naging gabay sa akin ay ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18 na nagsasabing, maging masaya kayo sa lahat ng oras. Manalangin kayo ng walang tigil. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Noong Enero 2022, ang aking buhay ay biglang nagbago nang ma-diagnose ang aking ina ng colorectal cancer. Ito ay isang hamon at nag-iwan ng permanenteng kirot sa puso para sa aming pamilya. Ngunit sa gitna ng sakit at kawalan ng katiyakan, kami ay nakahanap ng pagkakataon na ibalik ang pagmamahal at pangangalaga sa aking ina. Kami ay nakasama niya sa laban na ito. Nagbigay ng suporta at pinahalagahan ang bawat sandali na kami ay magkakasama. Sa kasamaang palad, siya ay pumanaw noong July 2021, 2022 sa mismong petsa ng kaarawan ng aking bunsong anak. Sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati, natagpuan ko ang aking sarili na lalong nagpapalalim sa aking pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa tuwing ako'y nagdarasal, nadarama ko ang kanyang presensya na nagbibigay sa akin ng kaginhawaan at lakas. Sa mga panahong hindi ko na alam ang aking gagawin, ako'y humihingi ng gabay sa Kanya at palaging natatagpuan ang aking sarili na nagbibigyan ng lakas at kahandaan na harapin ang bawat araw. Ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay naging aking tanglaw sa mga panahong madilim. Ang mga talatang tulad ng Psalm chapter 34 verse 18 na nagsasabing, malapit ang Panginoon sa mga pusong nasasaktan at nagliligtas sa mga may nadurog na espiritu, ay nagbigay sa akin ng pag-asa at tiwala na hindi ako nag-iisa sa aking paghihirap. Sa bawat pagbasa ko ng mga salita ng Diyos, nababawasan ang kalungkutan at sakit na nararamdaman ko. Hinayaan kong ang Diyos ang magbigay ng kagalingan at paghilom sa aking puso. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagkawala ng aking ina, natutunan ko magpasalamat sa Diyos sa lahat ng magagandang alaala na iniwan niya. Sa bawat ngiti, tawa at pagmamahal na ibinahagi niya, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat, natagpuan ko ang aking sarili na unti-unting nakakabangon at nakakahanap ng lakas na magpatuloy. Ang aking pananampalataya sa Diyos ay nagbigay sa akin ng lakas at paghilom. Sa Kanyang presensya, natutunan kong tanggapin ang aking mga damdamin, harapin ang aking mga takot at higit sa lahat, magtiwala na may mas magandang plano ang Diyos para sa akin. Sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, alam kong kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Bilang breadwinner ng aking pamilya, ang pagbabalanse sa mga responsibilidad ng trabaho at pag-aalaga sa dalawang anak ay naging isang malaking hamon para sa akin. Sa mga panahong ito, nadarama ko ang sobrang kahinaan at pagod. Ang pagiging breadwinner ay may kasamang mga pagsubok na nagdulot sa akin ng depresyon at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natagpuan ko ang kaginhawaan at gabay sa Biblia. Ang Biblia ay naglalaman ng mga salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga taong naghihirap at nangangailangan ng gabay. Sa mga sandaling ako'y napapagod at nadarama ang sobrang kahinaan, natagpuan ko ang kaginhawaan at lakas sa mga pangako ng Diyos. Ang mga talatang tulad ng Isaiah chapter 40 verse 29 na nagsasabing,
Binibigyan niya ng lakas ang naghihirap at nagbibigay ng kapangyarihan sa mahina. Ay nagpapaalala sa akin na ang Diyos ay handang magbigay ng lakas sa mga taong humihingi sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng mga salita ng Diyos, natutunan kong ibigay sa Kanya ang aking mga pag-aalala at humingi sa Kanya ng tulong. Noong Nobyembre ng taong ito, ang aking ama ay nakaranas ng problema sa kalusugan dahil sa komplikasyon sa diabetes. Ito ay nagresulta sa pagkaputol ng isang daliri ng kanyang paa. Sa kabila ng pagsubok na ito, nanatiling umaasa kami sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan na magdala ng paggaling at kalakasan sa aming ama. Ang mga salita ng Diyos tulad ng Jeremiah chapter 30 verse 17 na nagsasabing, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat, ay nabigay sa amin ng pag-asa at pananampalataya na ang Diyos ay nagbibigay ng kagalingan. Sa lahat ng mga hamon at pagsubok na aking kinaharap bilang isang breadwinner at sa mga problema sa kalusugan ng aking ama at sa pagkawala ng aking ina, natutunan kong manalig sa Diyos at magtiwala sa kanyang plano. Ang mga salita ng Diyos sa Biblia ay patuloy na nagbigay sa akin ng lakas, kaginawaan at pag-asa. Sa pamamagitan ng aking pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, alam kong siya ang aking gabay at tagapagtanggol sa bawat hakbang ng aking paglalakbay. Naway magbigay inspirasyon sa inyo ang patotoong ito na magtiwala sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos at hanapin ang kasiyahan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Siya ay tapat at ang kanyang mga plano para sa atin ay mabuti. Magandang gabi po and God bless us all.